Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga po pala si Carlia Alamica G. Celio at ngayon ay tatalakayan ko ang ikaapat na pananaw sa globalisasyon. Ano nga ba ang nasa ikaapat na pananaw sa globalisasyon? Sinasabi dito sa ikaapat na pananaw na ang globalisasyon ay hindi lamang nagmumula sa isang tiyak na pangyayari kundi ito ay maraming pinag-ugatan. Sinasabi din nila na konektado ang ikatlong pananaw sa ikaapat na pananaw. Masasabing konektado ito sapagkat sinasabi dito sa ikatlong pananaw na ang globalisasyon ay may spesipiko o may mga tiyak na pangyayaring pinagmulan. Ang ginagawa naman ng ikaapat na pananaw ay nagsasang-ayon sila dito, ngunit pinapalawak nila ang ideya ng ikatlong pananaw at sinasabing maraming pinag-ugatan ang globalisasyon. Unang-una ay ang pananakop ng mga Romano bago pa man ipinanganak si Kristo. Ang Imperyong Romano ay ang pinakamalakas o pinakamakapangyarihang imperyo noon dahil nanakop sila ng maraming bansa sa Europa, Asia at Hilagang Afrika. Nang dahil dito sa kanilang pananakop, marami ang naging sunod-sunurang bansa sa kanila. At pinapatupad nila noon ang sistemang kalsada, mga batas at kalakalan na nagbubuklod-buklod o nagsasama-sama ng mga bansa noon. Unang-una ay ang Roman roads kanilang tinatawag. Ang mga Romano ang nagsagawa nito noon. Ito ay naging factor din ng globalisasyon kasi dito dumadaan ang mga karatig bansa upang makikipagkalakalan sa ibang bansa. Naging way of interaction din nila ito sapagkat sa pamamagitan nito nagkakaroon sila ng tsansa na makipag-interact sa ibang bansa at hindi lamang mga produkto ang kanilang pinagpapalit, ngunit nagpapalitan na din sila ng kanilang kultura, tradisyon at ng kanilang mga wika. Dahil paano nila maintindihan o paano sila magkakaroon ng successful na barter kung hindi sila nagkakaintindihan sa kanilang mga sari-sariling wika? At bakit ito nasabing naging ugat ng globalisasyon? Naging ugat ito ng globalisasyon dahil sa kanila unang nakita ang ideya ng unified world. Ang pangalawa naman ay ang pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos bumagsak ang Imperyong Romano. Noong pagbagsak ng Imperyong Romano ay umusbong naman ang mga Kristiyano bilang isang puwersang nagbuklod sa Europa. Ang simbahan ay naging sentro ng edukasyon at kultura noon. Nasasabi itong ugat ng globalisasyon sapagkat nagkakaroon ng kapangyarihan sa ideolohiya at relihiyon na nag-uugnay-ugnay ng iba't ibang bansa. Ang pangatlo naman ay ang pag-usbong ng Islam noong ika-7 siglo. Noong 1600s, ang mga Muslim o ang mga Islam ay nagmula sa Arabian Peninsula. Sa loob lamang ng isang siglo ay lumawak agad ito sa Middle East, North Africa at sa pagitan ng Asia at Europa. Hindi lamang relihiyon ang kanilang dala, ngunit nagbigay din sila ng karunungan sa medisina, sa sining, at nagbigay din sila ng karunungan sa matematika at agham. At sa pamamagitan ng mga caliphate noon, o ang pamumuna sa caliphate ay naging daan ito upang mas lumawak sa iba't ibang bansa. At nasabing naging ugat ito ng globalisasyon dahil naging daan ng mga Islam patungo sa pandaigdigang kaugnayan sa edukasyon. Sinasabi din dito na hindi lang pang-ekonomiya ang pinagmulan ng globalisasyon kundi pati rin ang sa kultura at karunungan. Ang pang-apat naman ay ang paglalakbay ng Vikings noong 800 to 1000 CE.
Ang mga Vikings mula sa Europe ay hindi lamang sila magaling mangdaragat kundi magaling din silang makidigma. Nakaabot na sila sa lugar na Iceland, Greenland at North America bago pa man dumating si Columbus. At nagturo sila dito, nagdala sila ng kaalaman sa paggawa ng o ang teknolohiya sa paggawa ng barko, at nagturo din sila dito ng kanilang kultura at nagdala sila ng kanilang kalakalan. At nang dahil dito, naging konektado ito sa globalisasyon, na naging ugat ito ng globalisasyon sapagkat ito ay nagkakaroon sila ng kolonisasyon at cultural exchange. Ang panglima naman ay ang kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon. Ang Mediterranean Sea o ang dagat sa pagitan ng Europe, Africa at Asia ay naging sentro ng kalakalan noon sa gitnang panahon. Sinasabi din nila na ang mga syudad-estado ng Venice, Florence at Pisa ay yumaman dahil sila din ang naging sentro ng kalakalan. At dito dumadaan ang mga produkto na silk mula sa China, mga pampalasa mula sa India at ang mga ginto at pilak mula sa Africa. Hindi lamang mga produkto ang kanilang pinagpapalit, kundi sa pamamagitan ng kalakalan, nagpapalitan na din sila ng kanilang kultura, tradisyon at kaalaman. At ito ang naging sanhi naging ugat ng globalisasyon sapagkat nagkakaugnay-ugnay ang iba't ibang bansa nang dahil sa kalakalan na ito. Ang ika-6 naman ay ang pag-usbong ng syudad-estado sa Italia noong ika-12 siglo. Sa Italia noon, nagmula ang makapangyarihang syudad gaya ng Venice at Florence, at dito din nagsisimula ang mga banking system, mga merkado at tinatawag na Renaissance. Ang sining at agham na mula sa Renaissance ay umusbong sa Europa noon at kalaunan ay sa iba't ibang kontinente na rin. At nasasabing naging ugat ito ng globalisasyon dahil sinasabing hindi limitado ang ekonomiya at kultura sa isang rehiyon lamang, kundi nakakaabot din ito sa iba't ibang kontinente na nagsasanhi ng Dito naman tayo sa paglipat sa makabagong panahon. Ang pinakauna ay ang Transatlantic Telephone Cable o TAT-1 na inulunsad noong 1956. Ito ang pinakakauna-unahang kable na kumukonekta sa Europa at sa Amerika, at ito ay nakabaon sa ilalim ng dagat. Nasasabi itong naging ugat ng globalisasyon sapagkat napapabilis nito ang pakikipag-interact o pakikipag-usap ng isang bansa sa isang bansa, at napapabilis din nito ang kalakalan at sa pamamagitan din ng pag-exchange nila ng kanilang mga kultura at tradisyon. Naman, noong 1958 na inulunsad ay ang tinatawag nilang Transatlantic Passenger Jet. Napapabilis nito ang paglipat ng tao at ng kalakal sa isang bansa patungo sa isang bansa. At naging ugat ito ng globalisasyon sapagkat nagbukas ito ng turismo at internasyonal na migrasyon ng mga tao at kalakal na nagkakaroon ng pagkakaugnay-ugnay ng isang bansa sa isang bansa dahil ang kalakal at mga tao ay nagdadala ng produkto ng isang bansa sa isang bansa, at ang tao naman ay nagdadala ng mga kaalaman at mga kultura, tradisyon at ang kanilang mga lingwahe sa isang bansa patungo sa isang bansa, at ito ay nagkakaroon ng itawag na globalisasyon. At ang ibang tao din ay naninirahan na din sa ibang bansa. Kaya nasasabing may globalisasyon ito dahil na-adapt na ng mga tao ang kultura ng bansang kanilang pinaglipatan. Ang pangatlo ay ang satellite image ng mundo. Noong 1966,
At dahil dito nakita ng mga tao o mga iba't ibang bansa na iisa lamang ang ating mundo. Kaya naisip nilang magkaugnay-ugnay dahil nalaman nilang iisa lang ang ating ginagalawan. Ang susunod naman ay yung Twin Tower Attack or 9/11 attack. Tinatawag itong 9/11 attack sapagkat nagsimula ito noong September 11. Dito makikita natin ang tinatawag nilang global terrorism at naapektuhan nito ang ekonomiya, politika at seguridad ng isang bansa. At nasasabi itong ugat ng globalisasyon sapagkat ang epekto sa isang bansa ay kalaunay nagiging epekto na rin sa buong mundo. Kaya naisip ng mga tao noon na magkaisa dahil ang problema sa isang bansa ay nakakaapekto din sa ibang bansa.